belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Go, 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 go. Oh, now would you sing it with me? I belong to you. Yeah. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. You will walk with me. Hey. I'm surrounded everywhere that I go. I am yours. You're mine. Oh my. Hey. You promised me. Oh. You never leave. You promised me. Oh. Never forsaken. I believe. Oh. Magandang gabi po. Rinig po ba ako? Promise me I'm never forsaken. I believe. Yeah, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Everywhere that I go. You, Lord, are a shield about me everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield about me everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield about me everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surround me everywhere, everywhere. Magandang gabi po sa lahat. We will start at 7 p.m. po. Let's start na po ang ating mga friends, kapamilya, mga klase, katrabaho. So, see you later at 7 p.m. po. Never forsaken. Never forsaken. I believe. Oh, goodness and mercy will follow me, surround me, moving me where I go. I go where I go. Everywhere that I go.
for tonight. So this is Brother Roger Lego po. Ingat host. Ano po maglilig po ngayon sa gabi. Mag-episode po. Ay, nakano pala. Sorry, nakapala pala yung mic, audio kanina. Okay na po ba yung boses ko? Magandang gabi po muli. Okay na po ba? Yeah. Yeah. So muli magandang gabi po sa lahat. Yeah. So muli po ako po si Brother Edgar Lego ang exhorter po for tonight, and we'll start na po ating speak live. Yeah. Sige po. So ilang beses natin ginawa tong speak live. Kinakabahan pa rin at nahihiya pa rin ako. Yeah. So sige po. Ah, okay. So muli magandang gabi po. So paki-tag na po ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kaklase, ang inyong mga katrabaho po. And we will start na po in a few minutes ng ating pong Speak Life for tonight. Yeah. So, tayo po yung mag-umpisa na. Magandang gabi po muli sa lahat at sa ating pong mga taga-subaybay, ating mga viewers po. Sa pag-uumpisa, tayo pong lahat muna ay sabayan niyo po ako sa panalangin. Pagamat tayo hindi, ah, bakit? Mahina? Mahina? Lakasan ka. Sobrang hina ba? Ayan, okay na. Pinapatay ko yung sound. Okay na. Yes. So may approval na po. Yan. So, sige po, tayo po ay mag-umpisa na. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming Speak Life Online, Panginoon Lord. Ang aming dalangin, Panginoon, nawa, Panginoon, ay maraming maabot, Panginoon, ng iyong salita sa pamamagitan, Panginoon, ng gawain na ito at sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga tagapagsalita, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay, Panginoon, ng
ng karunungan sa bawat isa, Panginoon, ah, sa makikinig at sa magsasalita, Panginoon. Ikaw po ng patuloy na maitaas, Panginoon, sa oras na ito, at ikaw po ng patuloy na gumawa, Panginoon, ng kaparaanan na malaki ang maabot, Panginoon, ng gawain na ito, Panginoon, sa oras na ito. At ikaw, Panginoon, patuloy na mag-equip sa bawat isa, higit lalo, Panginoon, sa iyong tagapagsalita sa gabing ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, patuloy na magturo sa amin, Panginoon, at sa mga tagapakinig ay buksan mo nawa, Panginoon, ang kanilang mga puso't isipan, Panginoon, natanggapin nila, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon, ng buong ah, ng may pananampalataya at ng buong pang-unawa, Panginoon, sa kanilang mga kaisipan, Panginoon. At ito, Panginoon, nawa ay magsilbing liwanag sa amin, Panginoon, at maging kasagutan, Panginoon, sa aming mga panalangin. Maraming maraming salamat po. Ikaw po, Panginoon, patuloy na may taas. At ikaw po, Panginoon, muna sa iyo pagsilda sa gabi ito, Panginoon. Na ito, Panginoon, ay ah, maging kagamit-gamit, Panginoon, sa mga tagapakinig, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyo po ang kapurihan at sa iyo po ang pasalamat sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus. Amen. Say, I belong to you. You belong to me. Yan. So, magandang gabi po, no? So, sa pagpapatuloy po, no? So, dadako po muna tayo sa testimony, no? Ako po muna ay magpapatotoo tungkol sa ginawa ng Panginoon ah, sa akin, no? Sa aming pamilya, no? So, gayon pa man, muli, no? Magandang gabi. So, short testimony lang po, ano? So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, unang-una sa kanyang paggabay, no? Sa akin bilang ah, isang ah, minister, no? Ng kabataan, bilang asawa at bilang isang individual po, ano. So, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-iingat, no? Gayon din sa higit lalo doon sa nakaraan na bagyo, no? Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aming pamilya, kila mama, kay papa, sa aming mga pamangkin na nasa Masbate. No, alam naman natin na Masbate talaga ang tinamaan nung bagyo na nakaraan, no? Pero salamat sa Lord, no? Ilang araw silang hanggang ngayon hindi pa nakapag-chat sila papa, pero yung kuya namin ay nakapag-chat. Dun sila natulog nung araw ng bagyo. Doon sila natulog sa bahayan. Salamat sa Lord at hindi naman ah, wala namang nangyari at o wala namang aberya na nangyari, no? So salamat sa Lord at gayon din, napasalamat ko rin sa Lord na ano, yung schedule ng misis ko kanina sa diabetologist, no? Na-share ko nga ito ng men's fellowship namin na base doon base kasi doon sa result ng OGTT test, no, ni Janet, ng aking pong asawa, ay mataas po yung kanyang sugar, and sabi nga po nung OB-GYN namin, ah, medyo risky daw po yun sa nagbubuntis yung mataas ng sugar. Pero, ah, kaya nagpa second opinion po kami sa isang diabetologist dito sa Kerry, no? And salamat naman kanina, sabi naman nung diabetologist, which is ah, minsan daw talaga ganun, mataas daw talaga ang sugar, pero kailangan pa rin i-monitor, no? So, ongoing kami sa pag-monitor. So, ah, in-advise na lang siya na mag-diet talaga because yung mataas daw pong sugar, no, may cause miscarriage, no. So kaya naman ganun talaga ano kami, diet, no. So at salamat sa Lord, no.
kin, ah, na natuloy na yung check-up kanina. So, next week, pwede na kami bumalik sa OB ulit para ma-treatment. So, si Janet ang kanyang OB gynae. So, salamat sa Lord, no? At ano po ba? Sa lahat ng pag-iingat niya at paggabay niya. Papasalamat din ako sa Lord, no? Sa ministry na pinagkatiwala niya sa akin. Ako as the minister ng youth ministry. No? Medyo challenging talaga siya na maghawak daw ng kabataan, especially yung mga pausbong, no? Yung mga paasawa na ano na yun eh. Kahit pa paano they know na and kahit pa paano no, they are mature enough no, to decide and to alam niyo yun sa kanilang mga kanya-kanyang buhay. Pero yung mga pausbong pa lang, no, yung mga teenager, no, doon tayo medyo medyo ah nangangapa kasi alam niyo naman, ang Gen Z, iba sa generation natin ng mga batang 90s. So medyo iba yung takbo ng isip, iba yung ah, iba yung kanilang kinalakihang society. So medyo kaya yung adjustment kailangan talaga tuloy-tuloy, no? So at ano, kailangan marunong ka talaga mag-adjust sa kanila. No? Kasi medyo ano talaga yung challenging. No? Ako pa naman ay medyo traditional, no? Hindi ako masyadong nakaka-cope up doon sa trend ng mga kabataan ngayon, no? Which is like kung naman sinasabi, hindi naman natin kailangan ayon dyan sa mga trend na yan, no? Hindi pa yung mga Gen Z kayo ay makikiayon na kayo dyan sa mga bunang bundok. So, kaya papasalamat naman ako sa Lord, no? Sa wisdom, knowledge, and ah pagbibigay sa akin ng patience, no? Pagbibigay sa akin ng discernment, no? Sa kung ano nangyayari sa ministry and pagbibigay ng direction para mas lumago at maging ah, lumago pa yung gawain, no? So, yun lamang po at salamat sa Lord. Now, po-proceed na po tayo, no? Po-proceed na po tayo sa ating recap, no? So, actually, nung Sunday, no, ay ah, wala po ako sa main. Ako po ay assign na speaker sa Dulong Crusher, no? Kaya naman, doon kami nila Pastor Jay, no? Ganito man, so napag-usapan po namin nung Sunday, no? Is Matthew chapter 10 verse 16 to 22, no? So, dito nga, no, napag-usapan nga namin na ito nga ay both encouragement and serves as warning ng Lord para sa mga hindi lamang doon sa mga um, disipulo ng panahon na yun, kundi higit lalo sa mga sa atin ngayon na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw, no? So sa atin ay mahalaga na maunawaan natin. Okay, so mahina yung boses ko. Sorry. So, wait lang po ah. Tingnan natin. Sound check. Yan. Malakas naman siya. Yan. So, sige po. So, ganyan pa man ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral. No? Yan. Okay na po ba ang aking audio? Echo. Paano tanggalin yung echo? Yan. Narinig po ba ako? Yan. Sound check. Yan. So, okay na po ba? Yan. Sige po. So, sa pagpapatuloy, no, tayo po ay um,
Hmm, wait lang po. Hindi daw ako rinig. Yeah. Yan. Sige po. So, tayo po ay, so, again, recap po, no? So, ito nga po, itong sa chapter 10, verse 16 to 22 ng Matthew, no? Dito po ay makikita natin na ito ay nagsaserve as, um, tawag dito, um, warning and encouragement para sa atin ngayon, no? Especially na ma, ma, makikita natin dito, no? Kung ano yung I mean, hindi kasi sinekreto ng Lord eh. Kung saan niya tayo dadalhin, kung ano yung mangyayari sa atin. Kumbaga, dito pa lang, sinabi na ng Lord, ito yung kakaharapin nyo. And hindi lang siya um, warning encouragement, but also a test, no? A test. No? So mamaya mapag-uusapan din natin yan, no? Test siya because um, yung sinasabi sa Mark, yung kung maalala po ninyo, yung ating naging topic, the cost of following Christ, no? Kung sino po nakakaalala. So meron po tayo naging topic dati ng title is uh, the cost of following Christ. No, sabi doon na ito talaga mga bagay nito, no, ay sinasabi na paghahanda. Yan po ay makikita sa Mark kung tamang pagkakaalala ko po ano. Yan. So, sige po. So, proceed na tayo sa ating um, discussion na po sa ating dissertation, no? Dahil yun din naman yung pag-uusapan natin, no? So, so ngayon, dako po tayo. Umpisahan po natin sa verse 16, no? Although nasa last part na tayo dapat ng ah, nitong Matthew chapter 10, verse 6 to 22. Pero umpisahan po natin sa verse 16, no? No, yan. So, sabi dito, no? Basahin po muna natin. Excuse. Matthew chapter 10, verse 16. Sabi dito, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Verse 17. Okay. But beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues, and ye shall be brought before governors and kings for my sake, for as testimony against them and the Gentiles. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. And ye shall be hated for of all men for my name's sake. Okay. So verse 19. Sorry. Verse 17 uh, and 18 pala yan, sorry. Verse 19. But when they deliver you up, take no thought of how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what shall ye speak. For it is not that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Verse 21. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. And you shall be hated of all men for my name's sake. And last verse 20, kasi doon na lang muna natin tapusin, no? 22. Ah, tama ba? Okay.
But he that endureth to the end shall be saved. Okay? So, yun na lang, no? Because, tutuloy sana natin ng verse 23. Kasi dito na lang, no? So, yan. Excuse. Yan. So, dito, makikita talaga natin, no? Ah, yung, yung mangyayari sa atin, no? Hindi, again, sa kagaya ng sabi ko kanina, hindi sinikreto ng Lord, no? Hindi niya, um, hindi niya tinago sa atin kung ano yung kakaharapin natin at talagang pinakita sa atin ng Lord kung ano yung sabi nga nila destiny natin. Huh, yan. So sa verse 16 sabi po diyan, no? Sabi po diyan ay tayo daw po ay sinusugo ng Diyos, no, sa gitna na para mga tupa sa gitna ng mga lobo, no? So kagabi nga narinig ko sabi ni Brother Domson, no? Sabi ni Brother Domson, ano bang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ba dinadala tayo ng Lord sa kapahamakan, no? So ibig sabihin ba niyan sinasadya ng Lord na ilagay tayo sa kapahamakan, no? Actually, hindi, no? Diyan, dito natin po ano, ma maire-relate, no? Yung sinasabi ni David sa Psalms 23, no? Psalms 23, basahin po natin, no? Sabi dito, Psalms chapter 23. Yan. Verses 1 to 6. Sabi diyan, ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Verse 1 pa lang yan. Okay? Verse 2. Kanyang ipinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Verse 3. Kanyang pinanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Verse 4. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Okay? Verse 5. Iyong pinaghahandaan ako ng tulang sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Verse 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Okay, ano ibig sabihin po niyan? No? Psalms 23. Hindi natin i-discuss yung buong Psalms 23. But the thought, ano bang ibig sabihin niya? No? Ibig sabihin, sabi nga, ang tupa daw ay dependent, no? Dependent sa ah, kanyang pastol, no? Kapag wala ang kanyang pastol, wala na, kagulo yan. Kaya sabi ng Lord sa Matthew, no? Nakikita niya daw ang Israel na parang isang kawan na walang pastol. Nagkalat sila. No? Ano yung sabihin? Ang sabihin, ganun kalaki ang pangailangan ng isang tupa sa kanyang pastor. Kaya naman, dito tayo inhalin tulad ng Panginoon sa Matthew chapter 10 upang ipakita sa atin that we are weak, we are hopeless, no? We are helpless, no? Kaya naman tayo, yan ay paalala sa atin na ilagay natin ang ating buong pagtitiwala sa Panginoon, no? Na ibigay natin yung lahat ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Dahil nga, no? Dahil nga tayo bilang mga tupa, isipin nyo, ang tupa, no? Lagi natin napapanood, lalo na kapag ka mga palabas na pambata, no? Ang tupa ay paboritong pagkain ng lobo, no? Di ba? Lagi natin ng mga napapanood, no?
So, ibig sabihin, kapag sinabing inilagay kita na isang tupa sa gitna ng mga lobo, automatic, alam mo na kung ano yung kakahinatnan mo. Lalapain ka niyan, no? At hindi yan magdadalawang isip na lapain ka, no? Kaya naman, tayo, mga tupa, no? At kailan lang nagiging safe ang tupa mula sa mga lobo? Kapag yung kanyang pastol ay present. At sabi sa Psalms 23, sino daw yung pastol natin? Sabi diyan, ni David, ang Panginoon. Kaya naman sa verse 1 pa lang, no, sabi ni David, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Dahil kapag ako'y nasa presensya ng aking pastor, safe ako. Wala na akong kailangan gawin. And Psalms 23 verses 1 to 6, pinakita diyan na alam ng pastol kung ano ang pangangailangan ng tupa. Ganun din naman, alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. No? Kaya naman, no, upper verses, no, ano yung paalala ng Panginoon? Huwag kayong magdala ng pera, huwag kayong magdala ng pambihis ng damit, huwag kayong magdala ng kahit ano. Dahil, ang sabi, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang bayad, no? Ibig sabihin lang po nun, alam ng Lord kung ano yung pangailangan natin, no? So, wala tayong ipag-aalala, walang puwang yung pag-aalala sa atin, no? Kung tayo ay isang Kristiyano, dahil alam natin, no, na alam ng Diyos kung anong ginagawa niya, alam ng Diyos kung ano yung pangailangan natin sa tamang panahon at sa tamang oras, no? At sa tamang ah, timing na kailangan mo 'yan, no? So, kaya naman yung upper verses, kung babalikan po natin yung verse 15 pataas, 'di ba? Doon pinag-usapan 'yon. Ano yung gagawin nyo, ano yung ipe-prepare nyo, etc., etc. Doon 'yon. That is why verse 16 sabi ng Lord, kayo ay tupa. At hindi ibig sabihin na sinusugo tayo kasi minsan meron tayong ganitong kaisipan, no? Especially kapag nasa trabaho or hindi naman lahat, pero madalas ganito. Na pag sinabing pinagkatiwalaan kita diyan, it is as if ikaw yung may full control ng isang bagay. No? Pag sinabing pinagkatiwalaan kita diyan sa bagay na yan, ikaw gumawa nito, sa ikaw ina-assign yan. It is as if, no, tayo may full control ng gagawin natin, or ah tayo yung masusunod doon sa lahat ng gagawin natin, no? At tayo ang may otoridad doon sa bagay na yon, no? Pero dito pinapakita sa atin, no, pag sabing sinugo kita, no, pinagkatiwala ko yan sa iyo, hindi ibig sabihin ay gagawin na natin ito sa sarili nating pamamaraan, sa sarili nating karunungan, at sa sarili nating lakas, no? Again, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung nasa upper verses na na marami ang aanihin, ngunit kaunti ang mga ani. Kaya naman nagpadalat ang Panginoon ng mga ani. Sino-sino po iyon? Tayo yon. Pero hindi ibig sabihin ikaw ang masusunod, diskarte mo ang masusunod, okay? At gagawin mo yan sa sarili mong karunungan at sarili mong kaalaman. Hindi ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya yan, tupa ang ginamit yan dahil bagamat tayo ay binigyan ng Lord ng pahintulot na sige, go, humayo ka, no? Ay sa ating sarili na lang yan. Kundi, kaya tayo tulad ng Lord sa tupa ay para tayo ay umasa pa rin sa Kanya. Sa Kanya pa natin ilagak lahat ng pagtitiwala natin. Ano mang gagawin natin, ano mang mga bagay, no, na gagawin natin sa ministeryo na pinagkatiwala ng Lord sa atin, ay sa Kanya pa rin tayo nakaasa. Sa Kanya pa rin tayo nakaasa, sa Kanya pa rin tayo humihingi ng tulong, sa Kanya pa rin tayo, no, humihingi ng direksyon, hindi sa ating mga sarili, no, dahil sa ating mga sarili, sabi nga ni Paul Washer ng one time, napanood ko siya, sabi nung iba, pag nagpapakilala ng mga preacher, no, the mighty men of God, no, ganun lagi eh, ganun lagi ang pakilala. Pero sabi ni Paul Washer, but the truth is, wala naman talagang mighty men of God, no, walang mighty men of God. Walang malalakas. Ang meron lang are weak, okay? Sinner, fragile men of God, no? Walang mighty men. No? Walang malakas na tao ng Diyos. Ang totoo niyan, lahat ng tao ng Diyos, yung totoong lingkod talaga ng Diyos, are weak. Okay?
They are fragile. Okay? Bakit? Kasi itong mga taong weak na ito, alam nila sa sarili nila na sa kanilang sarili lamang ay wala silang kayang gawin kung wala ang Panginoon. So there's no mighty men of God. Meron lang weak. Okay? And tayo yun. Because alam natin sa sarili natin na wala naman talaga tayong kayang gawin kung wala ang Panginoon. No, at mapalad tayo na maunawaan niya mga bagay na yan. Because sa panahon natin ngayon, no, ay para bagang ang mga posisyon sa church ay parang para na lang, alam niyo yun, yun na lang yung ginigain natin, no? Because pag pinapakilala, ganito, pastor yan, etc., etc. Pero hindi yun yung goal natin. Ang goal natin dito is magawa at masunod yung kalooban ng Panginoon at maging kagaya ni Kristo. No? Wala tayong pakialam sa posisyon, sa titulo, ano pa man. No? Kahit ano yung itawag natin sa mga sarili natin, pare-parehas lang tayo mahihina sa harapan ng Panginoon. Pare-parehas lang tayo lingkod ng Panginoon. Okay? Kaya naman, again, ang ginamit sa atin ay tupa. Now, sabi dyan, be wise as serpent and be humble as harmless na sa King James. Be harmless as doves, no? So, ibig sabihin, sa paghayo natin, no? Sa paghayo natin sa pangaral ng salita ng Panginoon, magkaroon tayo ng karunungan, no? Magkaroon tayo ng karunungan na kung saan ay kagaya daw ng serpent. Now, bakit daw serpent? No, narinig na natin 'to sa mga nakaraang linggo. Bakit serpent? Because serpent daw are uh, discerning. Sabihin, malakas yung discernment nila. Alam nila kung ano yung mangyayari. Alam na nila kung mabilis nila makita, no? Na kapag itong action ang ginawa ko, ito yung mangyayari. No, ito, etc., etc. At ganoon din, they avoid unnecessary harm. No, hindi sila yung sumusugod na alam naman nilang mapapahamak sila, no? Or alam nila na ah dehado, no? Or magkukos na to ng gulo, no? Wise sila sa ganyan, no? Kaya nga ang sa atin, hindi tayo tinawag as combatant, no? Walang tinawag ang Lord na, magdala kayo ng itak, magdala kayo ng patpat para pag may humarang sa inyo ay hindi itakin nyo. Ano sabi ng Lord kay Peter? Ang nabubuhay sa pamamagitan ng tabak ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Kaya hindi combatant ang tinawag ng Lord. Ang tinawag ng Lord ay worshippers, no? At pero gayon pa man, no? Kaya serpent yan at dove dahil yung dove nga, no, means nagre-represent daw ng innocence, purity, and peace. We are peacemakers kasi sabi sa chapter, Matthew chapter 5. Okay? So, hindi tayo, again, sabi ko kanina, hindi tayo combatant, hindi tayo nandun para gera. Tapos sabing army of God, hindi tayo as tayo kasi ay hinalin tulad ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1. Hinalin tulad tayo sa kawal. Pero hindi tayo kawal na combatant na pakikipag-away, no? Dahil sa physical dahil ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman kundi sa espiritu, no? So, ang paalala sa atin, be wise as a dove and be wise as serpent and be harmless as a dove, no? Hindi tayo hindi po tayo inaapi, no? Porque sinabi na maging harmless daw or maging humble as a dove ay hindi naman ibig sabihin ay magpapaapi na lang tayo. Be wise pa rin, no? If ano yung nangyayari sa paligid, no? We discern things, no? If alam natin na yung pakikipag-usap natin ay mag-uwi sa pakikipagdebate, ay tigilan na natin yan. Hindi tayo pumunta dito para magpakadalubhasa sa Biblia, no? Or magpakadalubhasa para gamitin yan sa pakikipagdebate. Kundi nagpapakadalubhasa tayo
para sa pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi para makipagkagulo, no? So, kaya naman sinabi yan dyan sa verse 16. Now, verse 17 to 18, din talon po tayo ng 21 to 22. Itong mga bagay po na binanggit dito are the oppositions na kakaharapin daw po natin once na tayo ay nag, nagmi-ministry or tayo ay ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. No? Sabi dyan, 17, but beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues, and ye shall be brought before the governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. That is verse 17 to 18. Now, verse 21, and the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death, and you shall be hated of all men for my name's sake. Sabi sa verse 22. Okay? Ngunit, sabi dyan, ang magtitiis, no? But, he that endureth to the end shall be saved. Okay? Ang magtitiis na sa wakas ay maliligtas. Okay. So, first is oppositions, no? Isa-isa dito, sino-sino ba yung maging opposition natin? Okay, first is the church leaders. Okay, verse 17. Verse 18 are the government. Okay, verse 21, family members. And verse 22, all men. Lahat ng tao, no? Kinisa-isa pa no? Kinisa-isa pa. Church leaders, governors, family members, tapos pagdating sa dulo, all men. Lahat din naman pala. Pero anong significant? Bakit kailangan banggitin yun? No? Bakit kailangan banggitin yung church leaders, yung government and families? May importante po yun, no? Because lahat po nandito sa oppositions na ito. Itong mga oppositions na ito na binanggit dito, lahat nandito. Isang dahilan lang ba't sila magagalit sa atin, no? Kung mapapansin nyo, sa mga street preacher, walang pakialam ang mga tao sa kung ano sinasabi niya. Maliban na lamang, no? Maliban na lamang kapag ka may sinabi ka na taliwas sa paniniwala nila. Yan. Yan yung magiging trigger kung bakit sila magagalit sa atin. Kapag may sinabi tayo that will oppose their belief at may sinabi tayo no na hindi talaga nila paniniwalaan, no? Kahit pa kapwa Kristiyano natin yan. That is why inuna, yung verse 17, church leaders, no? At sabi, no? Sabi nga nung mga nakarang araw, hindi naman yan mga simpleng Kristiyano lang or mga mananampalataya lang. Church leaders to mga to. Ibig sabihin, they have the authority, no? Meron silang authority doon sa mga nasasakupan nila, no? At sabi diyan, sila mismo ang maghahagupit sa inyo, no? And hindi na naman ito na mga kapwa Kristiyano. Okay? It could be, yes, kapwa Kristiyano. It could be other religion, no? But one thing is for sure, ito mga taong ito ay hindi naniniwala kay Kristo or may maling paniniwala tungkol kay Kristo. Okay? They profess themselves as Christians, sabi sa Timothy. Okay? They profess themselves as believers. Pero mali ang pagkakilala nila kay Kristo. That is why they will oppose you. Bigyan ko kayo ng example, no? Napanood ako. Pride rally, no? And meron isang street preacher saying na mahal kayo ng Panginoon pero hindi yan yung kalooban ng Diyos. Mali yan, no? Ayon sa pamantayan ng Diyos, mali yan. Okay? Anong sabi nung doon sa Pride rally, meron din isang pastor na naglalakad. Nakikisama doon sa Pride rally. Saying na tama lang tong ginagawa nila dahil ang Diyos ay mapagmahal.
So, yan ay isang example ng maling pagkakilala sa Diyos, no? Saying na mapagmahal naman ang Diyos. So, lahat ay tatanggapin niya. No, no? Romans 1:18. Anong sabi sa Romans 1:18? Romans chapter 1, verse 18, pababa. Anong sabi diyan? Kung babasahin niyo po ito, no? Ay inisa-isa dito ni Pablo, Apostol Pablo, kung ano yung mga kalikuan ng tao na kinapumumuhian ng Diyos or kinapuputan ng Diyos. Okay? Sabi yan. Romans 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Okay? So, nahahayag daw ang galit ng Diyos doon sa mga tao na tinitwist, okay, na, ayun no, sa kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Pinapawalang bisa daw yung katotohanan dahil sa kanilang, or hindi nila, ah, ano ginamit sa English? Sorry. Sa English, who hold the truth or pinipigilan ang katotohanan dahil sa kanilang mga kasamaan or uh, in their unrighteousness. Okay? Now, sabi sa verse 19 pa ba, inisa-isa ni Pablo dyan. Ano-ano ba yung mga ginagawa ng tao na kinapuputan ng Diyos? Okay? Or pumipigil sa katotohanan. Okay? At sabi sa verse 27, and likewise also the men living the natural, sa Tagalog, sabi dyan, at ngayon, gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangangingas ng kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Okay. So, hindi yan yung focus natin ngayong gabi. Ang ibig kong sabihin, they will hate you because they have the wrong knowledge of God. No? And most likely, kapag tayo ay hindi naging mapagbantay po sa ating mga sarili, no? Ay pwede rin tayo magkaroon ng ganyang kaisipan na maling pagkakilala sa Diyos and will oppose the truth because tinatamaan yung ego natin, tinatamaan yung pride natin, at nagsasabi sila ng labag sa ating mga pinaniniwalaan. Okay? Pero ano nga ba ang ano nga ba ang gagawin natin, no? Kung yun talaga ang sinasabi ng Biblia at kung yun talaga ang sinasabi ng Panginoon. Mas mataas ba ang tao sa Biblia? Kung sinasabi ni Tulfo na mas mataas ang tao sa batas, sinasabi ko po sa inyo, hindi mas mataas ang tao sa Biblia. Okay? Lahat tayo ay papasakop sa otoridad ng salita ng Diyos. Kung anong sinasabi ng Diyos na tama, yun ang tama. Kung anong sinasabi ng Diyos, ang salita ng Diyos na mali, yun ang mali. At lahat tayo ay magpapasakop sa otoridad ng salita ng Diyos. Okay? Okay? Sinasabi ko po ito, kagaya ng sinabi ko kanina, because yun yung magiging dahilan ba't sila magagalit sa atin. Or, ikaw, magagalit ka sa kapwa mo mananampalataya. No? Yan lang yung magiging reason niyan. And also, magpipreach kasi tayo ng ibang Kristo doon sa gusto nilang marinig. Sabi sa uh, 2 Timothy, ayun, 2 Timothy chapter 3, verse 1, nandiyan yan nakasulat. Ganun din, sa 1 Timothy, uh, ayan, ganun din sa 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ano sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 1? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Okay? Speaking of those things, okay, na nagmumula lamang, again, nag-uumpisa yan sa maling pagkakilala sa Diyos. Ito mga taong binabanggit sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 ay hindi naman nila sinasabi na hindi na kami naniniwala kay Kristo. Hindi na kami naniniwala kay Kristo. No, hindi nila sasabihin yun. Sa kanilang mga sarili, they still believe, mga Kristiyano pa rin kami. Pero hindi na namin tinatanggap yung aral na yan. Kasi masyado kang hateful. Masyado kang masakit magsalita. Tiyatamaan mo yung aming paniniwala, no? Kaya naman sila, okay, will rise up against you. Now, the question is for us, sa ating mga mananampalataya, the question is ito. Is it yung sinasabi sa last part ng verse ng Matthew 10 chapter 22, mag-endure ka ba hanggang sa wakas? Matitiis mo ba na magalit sa iyo ang iyong mga magulang? Matiis mo ba na magalit sa iyo ang iyong mga anak o ang iyong mga kapatid alang-alang kay Kristo? Okay? Bakit yun yung tanong? Luke chapter 9, verse 57. Okay? Isa yan, no? Na, cost. Yun din yung nasa Luke chapter 14, verse 25. Mas detalyado lang dito sa verse 25. Bakit? Kasi dito binanggit yung ah, pag hindi mo naman tatalikuran yung pamilya mo, no? Hindi naman sasabi ng Lord. Ang sasabi lang ng Lord, okay? Hanggang saan yung kaya bitawan for Him. Okay? Because up until now, okay, up until now, yung mga family members natin na hindi sumasang-ayon sa pananampalataya natin are still part of our ministry. Okay? Part pa rin ng ministry natin yan na sila ay maakay din sa Panginoon. That is why, bagamat ganyan ang ginagawa nila sa atin or gagawin nila sa atin, tayo man ay pagwikaan nila na kung ano-ano. Okay? Tayo man ay kanilang ah, alimurahin dahil sa Panginoon. Huwag kang gaganti. That is why, be humble as a dove, sabi ng Panginoon. Huwag kang magpapakita at anumang kagispangan ng ugali. Okay? Hindi yan yung hindi yan yung ah, tinuturo sa atin ng Panginoon, no? Bagamat sinasabi diyan na ito yung gagawin nila sa atin, kaya tayo nalintulad sa kalapati because ang sinasabi ng Panginoon din naman ay huwag tayo makakitaan ng anumang paghihiganti, no? Hindi tayo magpapakita sa kanila ng kagaspakan ng ugali dahil lamang ito yung ginagawa nila sa atin, no? Magpakita pa rin tayo ng kaamuan at ng kababaang loob, no? Nang sa ganoon, sabi ng Lord, ay para kayo naglalagay ng ng ah, baga sa kanilang mga ulo at sila mismo mapapahiya sa kanilang mga sarili dahil marirealize nila na ito pala yung kaibahan ng taong naniniwala sa Diyos sa amin na hindi, no? Yun lang naman yun. Okay? Now, again, oppositions from religious leaders, no? Naranasan na yan ng mga apostol. Acts chapter 5 verse 40 to 42. Okay? Yun yung naranasan ng mga apostol. Oppositions from yun pala, religious leaders from government, Acts chapter 25 verse 23 to 25. Doon naman yung tagpo na kung saan iniharap si Pablo kay Agrippa. Okay. And diyan natin matutunan kung ano yung sinasabi sa verse 19 masasabihin natin kapag tayo ay nasa harapan na nila, no? Si Pablo ay isang halimbawa, no? And family members. Okay? So, yan yung mga oppositions na kakaharapin natin. So, again, the question is, no, mag-endure kaya tayo? O isa na rin tayo dun sa magsasabi ng, ang hirap pala.
Now, bakit ito sinasabi ng Panginoon? Luke chapter 14. Sabi dito, verse 25, nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon sa kanila'y sinabi. Verse 26, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaari maging alagad ko. Okay, so sinabi diyan, yung cause of following Christ. We must hate kahit yung sarili natin, no? Again, hindi po nagtuturo ang Lord dyan na mapuot tayo sa kanila, na kamuhian natin sila. Okay? Never pong ginawa ng Lord dyan. Okay? Ang sinasabi lang dyan ng Lord is, yung kapag tayo, no? Pag sila ay hindi mananampalataya. Okay? Hindi po dyan tinutukoy yung kapamilya natin na mananampalataya because we are both believers. We believe in the same gospel. Pero ang tanong dyan, dun sa mga hindi sasampalataya, okay? At kakamuhian ka nila. Okay? Actually, hindi tayo yung pupuot sa nila. Sila ang mapupuot sa atin. Okay? Ano, ano yung maging response natin? No? Again, verse 22 nga ng Matthew chapter 10, no? Mag-endure kaya tayo. Okay, again, bakit sinasabi ng Lord yan? First, tuloy natin sa verse 27. Sino bang nagdadala ng kanyang sariling krus? Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. 28. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog or poste or tore ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos ang lahat ng mga makakita ay mangagpasimulang siya libakin nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. 31. O aling hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. 32. O kung hindi samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. 33. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niya tinatangkilik ay hindi maaari maging alagad ko. Okay, ano ibig sabihin po ng verse 28 hanggang 32? Kaya po, umpisa pa lang, sinasabi na ito ng Panginoon to prepare us. And para ngayon pa lang, ma-assess mo na yung sarili mo. Kaya ko ba talagang gawin to? Kaya ko ba talaga na magtiis? Kasi ano sabi doon? Baka mamaya nagpatayo ka ng isang tore, tapos hindi mo pala kaya pagtapos. Sayang lang, right? Ganun din sa atin. Baka mag-profess tayo na, hindi Lord, susunod ako sa iyo. Hindi Lord, kahit sa whatever the cost. Kung naalala pa ng mga kabataan, whatever the cost, I will serve the Lord. Okay? Sabi diyan, huwag kang masyadong reckless. Sabi sa Ecclesiastes, huwag tayong mangako sa Diyos kung hindi naman natin kayang tuparin. No? So, ibig sabihin, yung desisyon natin na pagsunod sa Diyos, pag-isipan mo, kasi ito yung kakaharapin mo. Kaya mo bang ipagtapos ito? Kaya hindi yan tinago ng Lord. Umpisa pa lang sinabi na ng Diyos yan, chapter 10 pa lang yan, no? Umpisa pa lang sinabi na ng Lord, ito yung kakaharapin nyo kapag sumunod kayo sa akin. Kaya nyo ba? Kaya sabi ko kanina, hindi lang to warning, hindi lang to encouragement, but also a test, no? Kaya ngayon pa lang, ask yourselves na, kaya ko ba talagang kaya ko ba talagang i ibigay yung buhay ko para sa Panginoon fully? No? Kasi kung ngayon pa lang ang sagot mo na ay hindi, aba, mag-isip-isip ka na. Baka tayo yung sasabi dun sa Luke chapter 14 na hindi mo naman pala kayang ipagpatapos. Ngayon pa lang, i-assess mo na yung sarili mo. Sabi nga, huwag kang sasabak sa giyera kung alam mo namang hindi mo kaya. Okay?
Ngayon pa lang, ibig sabihin, at kapag na-assess mo yung sarili mo na hindi ko kaya, Lord, the the response is hindi para tumigil or hindi para sumuko. The ang tamang response is what? Be like a sheep, umasa sa Panginoon. Hindi rin naman tamang sagot na, ay, hindi ko kaya, so hindi na ako susunod sa Panginoon. Hindi rin naman tama yun. Kung i-assess mo yung sarili mo ngayon, parang hindi ko kaya to. The first thing you do is what? Ask for help. Lord, hindi ko kaya to. Na-assess ko yung sarili ko. Na kapag dumating itong kahirapan na to, baka tumalikod ako sa iyo, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, tulungan mo na ako. Ngayon pa lang, Panginoon, i-equip mo na ako. Ngayon pa lang, Panginoon, turuan mo na ako sa lahat ng iyong mga salita. Para pag dumating ang panahon na ito, ay isa ako doon sa makatayo. Hindi para tumigil. Okay? Yung iba naman isipin, ay hindi ko kaya, so titigilan ko na lang. So, hindi naman po ganun. Maling response din yan. No? Kaya sa atin, pinakita na ng Lord to. No? Pinakita na ng Diyos. Ano yung mangyayari? Para tayo ngayon pa lang i-assess mo na yung sarili mo. Kaya ko ba? Or kapag hindi, again, sabi ko kanina, hindi po tamang response, ay hindi ko kaya, so titigil na lang ako. Hindi rin po tamang response yun. Ang tamang response is, hindi ko kaya, Lord, kailangan kita. Sabi ko nga kanina, wala namang malalpas na tao ng Diyos. Meron lang mahihina and fully dependent sa Lord. Wala namang talagang malalakas. Pare-parehas lang tayo mahihina at pare-parehas lang tayo umaasa sa Panginoon. And isang encouragement, no? Sabi sa John chapter 15. John chapter 15. Ito, encouragement to. Sabi ni Jesus, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Paano yung encouragement yun, Brother Roger? Okay? Encouragement yun. Why? Because bago pa natin maranasan itong mga bagay nito, naranasan na yan ng Panginoon. So, kagaya ng sabi ko kanina, no, wala tayong reason to say or to stop. Okay? Because bago pa natin danasin yung hirap na yan, mas matindi ang paghihirap na dinanas ng Lord para sa atin. No? Naghirap lang naman siya sa cross. No? Napako sa cross, kinagupit. At bago pa natin maranasan itong mga bagay nito, siya muna nakaranas. Okay? Siya muna ang hinagupit. Siya muna ang inalipusta ng mga church leaders. Siya muna ang iniharap sa government para hatulan. Siya. Okay? Tayo sumusunod lang tayo dun sa yapak niya. Sumusunod lang tayo dun sa, no, sa ginawa niya. Lahat to naranasan na ng Lord. Kaya huwag natin sabihin na, hindi, Diyos kasi yun eh. So, kaya niya talaga yun. No. At alalahanin po natin siya ay naging 100% man. Hindi naman. No? Naging tao rin po siya. At yung hirap na naranasan niya, totoong hirap yun. Yung sakit na naranasan niya, totoong sakit yun. Alam niyo po ba yung paglabas ng dugo sa kanyang muka ay cause ng sobrang, no, stress, sobrang paghihinagpis. At totoo pong nangyayari yun sa isang tao, no? Ibig sabihin ganun katindi yung nararanasan niyang agony, no? Paghihirap para pumutok yung mga ugat-ugat niya sa mukha at magsilabasan yung dugo. Ganun katindi yun, no? Kaya huwag nating sabihin na, hindi, Diyos naman kasi siya, no? Tao po siya. Naging tao din po siya, no? At yan ay naranasan niyang lahat. So tayo, sumusunod lang tayo doon sa kanyang yapak. And itong kapuutan ng sanlibutan na ito, no? Ito lang po ang ating paalala sa pagtatapos, no? Sabi sa
Saan na yan? Oo. Ayan, Second Corinthians. Ayan. Second Corinthians chapter 4, verse, umpisan pa natin sa verse 7. Sabi diyan, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Verse 8, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Verse 10, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Verse 11, sapagkat kami na nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Verse 12, kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Okay? Datapwat ang buhay ay sa inyo. Okay? So, sabi dito, no, ng mga ni Pablo, araw-araw ito yung nangyayari sa amin. Okay? Araw-araw ito yung nangyayari sa amin. Kami ay nililiglig, kami ay ginikipit, kami ay naghihinagpis. Kami ay ah, inilulugmok. Pero ang sabi nila, pero hindi kami naghihinagpis, hindi kami nawawalan ng pag-asa, okay? Hindi kami pinababayaan at hindi kami nasisira o hindi nasisira yung pananampalataya namin, no? Because again, taglay namin si Kristo sa aming mga katawan. Yung kamatayan ni Kristo ay taglay namin sa aming mga katawan. Upang sa pamamagitan ng buhay na ito ay mahayag din naman si Kristo. Okay? Because one thing is for sure. Okay? One thing is for sure. Talagang ipe-persecute tayo ng mga tao. Talagang kakamuhian tayo ng mga tao dahil sa ating pananampalataya. Okay? Pero absolute din naman ang pangako ng Diyos. No? Absolute din yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Psalms 23, alam niya kung ano yung ginagawa niya at alam niya yung pangailangan natin. No? Higit na alam ng Diyos kung ano yung ginagawa niya. No? At ang lahat ng ito, no, sa atin, sa pagtatapos, no, ito ay encouragement at paalala sa atin. No? Again, kung ngayon pa lang, you can say na, parang hindi ko kaya, well, ask for help. No? Ask the Lord for help. And bibigyan niya kayo ng, andyan yung mga pastor nyo, andyan yung mga ministers nyo. No? Hindi yan sasagutin ng Lord ng supernaturally, biglang babagsak. Kaya ko na. Hindi ganun. No? Mag-undergo ka ng discipleship, mag-undergo ka ng counseling, mag-undergo ka ng, no? Lahat yan sa pamamagitan ng mga church leaders din naman natin. Pastor natin, ministers natin. Now, sabi ni John, kung yung taong nakikita mo ay hindi mo kaya mahalin, how much more pa yung Diyos na hindi mo nakikita. The same way, kung yung tao nakikita mo hindi mo kayang sundin at magpasakop, how much more doon sa Diyos na hindi mo nakikita. Right? So, yan yung magiging response ng Lord sa atin. No? So, kaya naman, sa atin, ay magpakalakas po tayo sa Panginoon. No? Magpakatatag po tayo sa Panginoon. Wala pa tayo sa part na yan. No? Yun nangyari sa atin sa Burias. Lagi nga kinikwento ng mga
Hindi lagi nakikwento ng mga nagsasalita. Nakikwento nila yung experience namin sa Burias. No? Which is, no? Ah, ano talaga yon, no? Parang first time, no? Parang halos lahat first time, no? Pero, no? Yung mga ganung bagay ay ano pa lang yun. Mild pa lang yun. Yung sabihan kayo, paratangan kayo na kung ano-ano, right? Ay, ano yun? Tawag dito? Mild pa lang yun, no? Wala pa yun doon sa sinasabi ng Lord dito sa Matthew chapter 10. Yung ano pa lang yun, umpisa pa lang yun. Pero yung dinanas ng Lord, dinanas ng mga apostol, wala pa yan doon, no? Kaya naman tayo magpatuloy lang tayo sa Panginoon, magpakalakas tayo sa Panginoon, at ibigay natin ang lahat ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya naman sa Diyos lang po ang papuri at sa Diyos lang po ang pasalamat. Yan. Now would you sing it with me? I belong to you. Yeah. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you. You will walk with me. Yan. Yan. So, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, no? So, bago tayo magtapos, no, shout out po muna sa ating mga viewers, no? Salamat po sa inyong ah, pakikinig, no? Kamusta po kayo dyan sa Piodoran at mga kapatid po natin sa Piodoran, no? Sister Chi, ah, yan po, mga taga Piodoran, Sister Ella, Sister Rica, Sister Mika, okay? Si Pastor J, magandang gabi po, Brother Jake Verano, okay? Madami-dami to. At sa ating pong FOM family, Antipolo, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito ko na po kayo isa-isahin. Sa ating pong mga pastor, Pastor Alan, Pastor Bong ng Badian, ah, Pastor Berting, magandang gabi po, Pastor Vicente, ah, shout out din po kay Sister Roselyn Duran Lumen, yan. Um, Siya po, sa mga kapatid po natin sa Dulong Crusher, FOM Dulong Crusher, magandang gabi po sa inyo. Kay Neil Brian Anunuevo, Salisi, magandang gabi po. Kay Sister Edna May Menyes, magandang gabi rin po. Ah, yan. Kay Sister Abby, anak po ni Pastor Adot, magandang gabi po. Ah, kamusta po kayo dyan? No? So, gayon din po, yan. So, hindi ko na po isa sa inyo mga taga Antipolo. Masyado po kayo marami. Magandang gabi po. Magandang gabi na lang po sa inyo lahat. No? At kaya din po sa mga kapatid natin dyan sa Masbate, magandang gabi at salamat po sa inyong panonood. No? So, kaya naman sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at pasalamat. So, ngayon po, tayo po dadako na sa ating closing prayer. Ah, shout out din po pala kay Ma'am Des, kaopisina po namin, katrabaho ni ah, Sister Janet, no? Kay Sister Jocelyn Gomez, magandang gabi po, no? So, salamat po sa pakikinig. So, ngayon po, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy mo na tinuturo sa amin, Panginoon. Nawa, ang mga salitang ito, Panginoon, ay maging kalakasan sa amin. Ito, Panginoon, ay maging encouragement sa amin and maging paalala sa amin, Panginoon, na seryosohin namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, na kami, Panginoon, ay huwag magpakahina sa aming pananampalataya, kundi kami, Panginoon, ay magpatuloy magpakalakas at pakanaisip namin, Panginoon, lagi na kami ay ma-equip na yung badal na salita, Panginoon, upang sa panahon, Panginoon, na kami haharap sa mga pagsubok, Panginoon, kami ay sigurado na makakatayo, Panginoon, sa mga pagsubok nito at hindi namin, Panginoon, bibitawan ang ayong mga pananampalataya, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat po. Bless everyone, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, sa gabing ito. Bless everyone, Panginoon, na
nag-take ng kanilang oras, Panginoon, to listen to your word, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka lamang, Panginoon, sa gabing ito. At ikaw, Panginoon, patuloy na magpala sa bawat isa. At ikaw, Panginoon, patuloy na magbigay, Panginoon, ng kapahingahan sa bawat isa sa gabing ito. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na ah, sumama sa amin, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, ng bawat isa. At gayon din po, Panginoon, dadalayin po namin, Panginoon, ang mga may karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kagalingan ayon sa iyong mabuting kalooban, Panginoon. At ayon sa iyong ah, kapangyarihan, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na humipo sa bawat isa, Panginoon, at magdulot, Panginoon, ng kagalingan sa bawat isa. Maraming salamat po. Ikaw, Panginoon, ang aming tinataas sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa iyong pasalamat sa pangalan mo lang, Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po. Yan. So, salamat po muli. At kita-kita po ulit tayo sa araw ng bukas. At iba naman po ang ating starter bukas pa, no? So, please tune in pa rin po kayo. At patuloy po kayo na sumubaybay po sa ating Speak Life. Ito po ay 100 days. At nakaka-day, pailan yan? 16? Day 16 pala. So, mahaba-haba pa po ito. Kaya naman, maraming salamat po. At magkita-kita po ulit tayo sa araw ng bukas. Maraming salamat po. Everywhere. Hey, say,